Okay, hello and good day to all of you. And by God's grace, we're here for our first live stream for this week. And by God's grace, alam niyo naman guys, syempre, this week medyo relax lang tayo, but at the same time, actually naisip kong gumawa ng parang short video sana para sa mga ganitong mga pagtalakay. However, mga kapatid, mga kaibigan, kasi gusto kong i-address ito by means of live kasi because this kind of topic was what I call parang masasabi kong mahalagang paksa, lalo na last 2 weeks or last 3 weeks prinisenta po yung isa po sa masasabi kong controversial topic, which is yung tanong, did God actually lied? Ang Diyos po ba ay nagsisinungaling? So for the meantime, nakahanda na rin yung record mula mismo sa video ni Carl na isang TikToker. Well, nagkaroon lang naman ito ng isa sa mga masasabi kong viral video niya kung saan he declared na ang unang nagkasala raw ay hindi daw si Satan. Ang unang nagkasala di umano ay ang Diyos. Well, bakit nagtungo ako sa ganitong live stream as of now, and by God's grace, yung live stream natin, ipopost ko naman sa aking TikTok channel anytime soon. You can look at also in Facebook or even in YouTube as well. Nang sa ganun ay sa mga hindi po makakapanood ng live ngayon, at least po mapapakinggan nyo po ng buo ang ating presentation. Unahin ko muna yung original niya pong video. At guys, kasi ang sabi nito, ang Diyos mismo di umano ang unang nagkasala. Meron pang nabanggit about Anunnaki, Christ consciousness, and so forth. And by the way, merong video kasi si Sensei Ibu kung saan nag-react din siya sa naging response ni Brother Tetelestay sa video ni Carl. At yan po ang ating tatalakayin. So, sige. Iisa-isahin po natin ito at nawa sa mga nakakapanood po sa atin by God's grace, we can learn a lot about this. So, sige. Let's start. Nagkamit ng kasalanan sa Biblia ay ang Diyos. Nung nagsinungaling siya tungkol sa punong kahoy. The tree of knowledge of good. Okay. Ang ginawa ko dito, ipa-fast forward ko na lang nang sa ganun po ay mapakinggan nyo po mabuti. Maybe there are some of you already watched this video. And then, what we are doing here right now, i-re-examine po natin ang mga claims niya. So, sige. Pakinggan po ulit natin ang kanyang claim. Kamit ng kasalanan sa Biblia. Ulit. Ang pinakaunang nagkamit ng kasalanan sa Biblia ay ang Diyos. Nung nagsinungaling siya tungkol sa punong kahoy. The tree of knowledge of good and evil. Ang sabi niya kay Eva at Adan, huwag niyong gagalawin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Dahil sa araw, nakakainin niyo ang bunga nito, kayo ay mamamatay. Ang sabi ng ahas kay Eva, hindi kayo mamamatay. Mamumulat lamang ang mata niyo sa kung ano ang mabuti at masama. Magiging kawangis niyo ang Diyos. At yun nga ang nangyari. Kaya ang pinakaunang nagkamit ng kasalanan sa Biblia ay ang Diyos. Okay. Una sa lahat, Carl quoted Genesis chapter 2 verse 17 incorrectly. Kinote niya po ang naturang passage out of its proper context. Paano? Sige, balikan po natin yung Genesis 2 verse 17 at sige, basahin po natin. Buti na lang po, dala ko yung aking Bible mismo. Okay.
2 verse 17 ng Genesis. Sabi, basahin ko muna ang verse 16 para alam po natin, no? Okay, we have the Bible here. And by the grace of God, lalo po sa mga nakakapakinig po sa atin ngayon at sa mga makikinig pa, kapag ka nai-upload ko po rito yung buong live na ito, nawa po ay magkaroon po tayo ng awareness, magkaroon po tayo ng pangunawa, nawa magkaroon din po tayo ng kapakumbabaan habang ina-analyze po natin yung Word of God, no? And all I can say before anything else, I'm praising the Lord sa buhay ng mga parents ko, sa aking wife, sa aming anak, na patuloy yung kanyang guidance, patuloy yung kanyang protection, even despite of the fact na kami ay nasa trials sa ngayon. Pero sige lang, at this point, sige, ito po yung passage, Genesis 2 verses 6 to 7, 16 to 17. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree of the garden. But, ito po, listen to this, no? But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For on the day you eat from it, you will certainly die. Sa Tagalog nga, sabi, tungkol sa bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag mong kakainin. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yun, ikaw ay tiyak na mamamatay. By the way guys, hindi sinabi ng Lord na, hindi naman sinabi ng Lord na huwag mong gagalawin yung bunga ng punong kahoy. Yan ang idinagdag ni Eve sa Genesis 3 verse 3. Marahil bilang dagdag na pag-iingat. Kaso, hindi yun ang exact na salita ng word. Kaya dun pa lang, guys, mali agad ang batayan ng accusation. Kasi ang kanyang accusation, tingnan nyo, sabi ng Lord, on the day you will eat, you will die. And then the serpent said, no, ganito. So parang ina-assume niya na correct daw yung serpent. Kaso, agad-agad, mali na yung batayan ng naturang accusation. If your premise is wrong, guys, your conclusion cannot be right. Ngayon, parang ganito ang pinaka-point Ito madalas na sinasabi ng mga critics, even doon sa video ni Sensei Ilu, kung napanood nyo po yung naging video niya, no? Ganito. Gusto ko sanang i-pinpoint yun, pero kasi meron na po akong video doon kung saan diniscuss ko yung naging claim ni Sensei Ilu. It's just the same doon sa claim ni Carl, no? Parang ganito. Hindi naman sila namatay nung araw na yun. So, ang Diyos ang nagsinungaling. But guys, if we are aware in the Hebrew idiom there, ang parirala na nabasa na natin na yung in the day that you eat of it, you shall surely die. Hindi po ito hindi po ito ibig sabihin na mamamatay yun instantly. Hindi po yun, guys, no? Kundi, you will surely incur death. The certainty of death begins that very day. Nangyari nga ba? Nangyari po. Spiritually, sa spiritual, naputol ang ugnayan ni Adam and Eve kay God that very moment. As that time na ginawa na Adam and Eve yung pagsuway na ito sa Panginoon, spiritually, naputol yung relationship nila kay Lord. Ngayon, physically naman, diyan na po nagsimula ang process ng pagkasira at kamatayan. So, they became mortal. So, yung sinabi doon ni Carl na nagsinungaling daw ang Diyos kasi hindi raw agad namatay sila Adam and Eve after that, ang totoo niyan, hindi po talaga nagsinungaling ang Panginoong Diyos diyan. Yun lang, mababaw po yung interpretation po ni Carl. And as I have pointed out when I discussed this, when I debunked the said claim from Sensei Ilu, okay, na yung ganong interpretation, tapos kinote pa niya si Dan McClellan, wow. Anyway, kung titinan po natin, sino ba talaga ang nagsisinungaling?
Sino yung nagsasabing hindi raw sila mamamatay after they eat the said fruit from the tree of the knowledge of good and evil? Hindi po si God ang nagsisinungaling, kundi ang serpent, si Satan. So anong resulta? Namatay sila eventually at nahiwalay sa Diyos. So tama po ang Panginoong Diyos, mali po ang ahas. Guys, kung isipin nyo, napaka-ironic. And take note, itong si Carl kasi, kung napanood nyo po yung kanyang mga videos kasi, meron po siyang, pagka-gnostic, yung Gnosticism yung view kasi niya. Okay? Actually, meron siyang nabanggit na yung Anunnaki, you name it. Pero sige, you see, itong ironic, no? Guys, yung nagsinungaling sa Eden, yun po ang sinasabi ng Gnostics na nagbibigay di umano ng kaalaman habang ang tunay na Diyos daw yung tinatawag na masama. Yikes! I mean, when I watched the said video kasi, seryoso, meron palang ganong view, di ba? Ngayon, pakinggan po natin yung remaining. Ng pagsisinungaling. Maliban na lang kung ang Diyos na nasa lumang tipan ay hindi naman talaga ang Diyos na lumikha sa ating mga tao. Maliban na lang kung ang mga Anunnaki talaga ang siyang lumikha sa ating mga tao. Ayon. Introducing Anunnaki. I still remember yung kay Sensei Ilo. Na nagsasabing siya raw ay mystic atheist, right? So meron na pong masasabing tawag dito. Yon, meron na po tayong masasabing contradiction sa worldview ni Sensei Ilo. Kasi yung tao na nireactan niya, kasi di ba, kung natatanda nyo, sinagot lamang ni Brother Tetelesta yung video ni Carl about this one. So, ayan, nagbanggit na siya ng Anunnaki, you name it. Sige, pakinggan natin ang buo. At nung nagkaroon ng divine intervention kay Mama Mary, nabanggit si Maria. Nung dumating si Jesus sa mundo natin, doon tayo nagkaroon ng Christ consciousness. Ayon, Christ consciousness na. Pero biblical ba yun? Anyway, pakinggan natin. Malog yung table ko. Yan, na naging daan, naging tulay sa katotohanan at buhay na mas may nakatataas pa pala kaysa sa mga Anunnaki. Mas may nakatataas pa pala kaysa sa mga lumikha sa atin. Saan kayo na napulot yun? Gnosticism. Guys, ingat po tayo sa mga napapakinggan po natin. Maganda po na saliksikin po natin yan, especially po sa mga Christians po na nakikinig po sa atin. Ay, delikado pong teaching nito. Tama. Kayo, ano sa tingin nyo ang totoo? Free man! Okay, sige. So dito, nag-introduce si Carl ng Gnostic narrative na ang Diyos daw ng Old Testament ay hindi raw tunay na Diyos, kundi yung Demiurge or Anunnaki. And concerning Jesus Christ, siya raw yung nagdala ng tinatawag niyang Christ consciousness na nagpalaya sa atin mula sa mga likhang yun. Mystical man, pero pag sinuri po natin logically, number one, wala pong historical basis. Ang Anunnaki theory, wala. Speculative lamang yan. Speculation mula sa mga readings sa mga Sumerian myths. Alamat lang yan yung sinasabi mga Anunnaki. Second, ito yung mahalaga. Self-contradictory yung Gnostic claims. Bakit? Kasi kung ang sinasabing mas mataas na Diyos ay nagpadala raw ng Christ consciousness according to Carl, then saan nanggaling yung moral basis na masama raw ang Demiurge? You cannot call something evil unless you presuppose an objective moral law, which requires the objective moral lawgiver. Kaya nga guys, kahit yung Gnosticism, even Gnosticism borrows the moral categories that only make sense if the biblical God exists. Concerning ngayon sa knowledge of, yung true nature of the knowledge of good and evil. Sige, ipinpoint natin yun, mga kapatid, mga kaibigan. No? Think about that. Wala naman pong masama sa totoo lang na magkamit po ng kaalaman.
All of us, right? Ang problema lamang po ay ang pagsuway. Wanting to define good and evil independently of God. Kumbaga, parang sinasabi ni na Adam and Eve nung time na kinuha nila yung bunga ng punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama, parang ganito yung kanilang ini-insist ba? Like, Diyos, hindi ka na namin kailangan para tukuyin kung anong tama at mali. Kami na bahala mag-decide. Ironically, rebellion na pong nangyari. Parang ganito, hindi na namin kailangan ang Diyos sa buhay namin. We can do it on our own. We can live a life without God. Parang ganon. Yan po ang nangyari. So, hindi po enlightenment ang nangyari kina Adan at Eva. Ang totoo, ang kasalanan ay hindi yung quote-unquote pagkamulat na yan, kundi paghihiwalay sa pinagmulan ng katotohanan. Yung si mga kapatid, yung sinasabing pagmulat ng mata, na sinasabi ng serpent, half-truth po yun. Oo. They woke up, nagising sila. Ang kaso, hindi po sa higher consciousness sila nagising. They're not. Nagising sila sa guilt at shame. Concerning the so-called Christ consciousness, sige, address natin to mga kapatid. Hindi po ito turo ng Christianity, guys. New Age po yan. New Age is spirituality dressed in biblical language. Ang Panginoong Jesus ay hindi po dumating para bigyan tayo ng mystical awareness. He came to this world to seek and to save who are lost. He gave His life as a ransom for many. Dumating siya para tubusin tayo sa kasalanan na nagsimula sa Eden. So guys, listen. Kung Christ consciousness lang ang ating kailangan, then why in the world that He will die on the cross? Bakit kailangan pa? Bakit pa siya kailangang mamatay sa krus? Hindi mo kailangan ng kaligtasan kung ang problema lang natin ay ignoransya or ignorance. Pero kung ang problem ay kasalanan, kung kasalanan ng problema, we need Savior. That's why whether we like it or not, guys, especially in Christian faith, we are wretched. We are sinful in nature. That's why we need the Savior. Now, let's test it categorically. Logically. Premise 1. If the Old Testament God is evil, then His moral commands are invalid. Premise 2. Ito yung premise 2. But if moral commands are invalid, then quote-unquote evil and good loss meaning. Therefore, calling that God evil is what? Meaningless. Walang kwenta. Yung pagsasabing ang Diyos daw ay masama, ayon kay Carl dun sa kanyang video, it's just a bald-faced nonsense. So, Gnosticism collapses under its own weight. Meanwhile, listen guys, the biblical worldview is consistent. Napaka-consistent talaga yung biblical worldview, sa totoo lang. That God is perfectly good, man freely chose rebellion, evil is the privation of good, not a substance, and redemption is offered through Christ, historically, factually, and spiritually. Siyempre, meron siyang binanggit na ganito. Wait lang. Yung ama. Kayo. Ano sa tingin niyo ang totoo? Guys, hindi to. Freeman! Higher perspective! Freeman! Higher perspective. Okay. Sige. For the sake of argument, sige, mag-agree tayo doon. Yes, we should seek a higher perspective, guys. But the highest perspective is not escaping the Creator, it's reconciling with Him. So, ang tunay na kalayaan ay hindi po kalayaan mula sa Diyos, kundi kalayaan sa Diyos. Yung tunay na kalayaan na nagbumula lang sa Kanya. Kaya nga sabi ng Lord, you will know the truth and the truth will set you free. So, hindi po Christ consciousness, kundi Christ Himself. He is the one na nagbibigay ng tunay na kalayaan. Therefore, isum up po natin ito. Tapos,
meron pong siyang pangalawang video, pero as far as the concern of this video, kasi gagawin na lamang natin dalawa. Actually, mayroon pang pangatlong video itong si Carl as a response to Brother Tetelestai. Pero siguro gagawan ko na lamang to ng video after this, Lord willing, this week. Kasi magpa-follow lamang po ako sa schedule. Kasi iba na naman yung topic natin for tomorrow. Okay, sum up muna natin. Number 1, ang Diyos ay hindi po sinungaling. Hindi po siya sinungaling. Tama po ang kanyang pahayag. Namatay nga sila Adan at Eva spiritually and eventually physically. Ang una po talaga nagsinungaling ay ang serpiente, the serpent. Third, the Gnostic narrative, self-defeating, speculative, wala pong historical basis. Lastly, Jesus is not a guru of mystical awareness, but He is the Savior of the world. So guys, as we end this up, if you want higher perspective, look not away from God, but upward to Him. Because the truth is not an idea. The truth is the person, our Lord Jesus Christ.